What's up guys, what's up kagapang yan. For this video mga kagapang is meron naman tayong gagawin sa ating alaga na si Alakdan. Ito yun. So, ngayon guys, bago natin pakita yan, intro muna tayo. So yun mga kagapang, ngayon ang ating gagawin kay Alakdan mga kagapang is yan. Ito. Ng Tansa Cavite from Makati to Makati naman to Tansa Cavite. So 100 plus kilometer per day yung mga gapang yung tinakbo nito araw-araw, kaya yung brake pad natin is hindi talaga aabot ng taon. So yun mga gapang, kitang kita nyo yan o, kita yung napakanipis na talaga. So ito yung display natin. So condition pa naman, goods pa yung display natin. So dito lang tayo sa magpapalit muna sa ano. So kung kayo mga gapang, comment down below sa ating video kung kayo may nakaranasan yung mga brake pad, kung tumatagal ba. Sa akin mga gapang, itong mga aftermarket na brake pad mga gapang is umabot din siya ng 5 to 6 months. So maganda na yung aabot pa siya ng 7 months. So bawing-bawi ka na doon sa halagang 250 pesos. So 250 pesos compare mo doon sa SGP o yung stock nito na genuine talaga mga gapang is 1.2 po yun, 1,200. So yung 1,200 is almost 5 piraso na yung mabibili mo sa ganito na 250, 200 or 250 pesos. So 5 piraso na. So, yung 5 piraso na yung mga gapang, so, ilang buwan mo na yung pwedeng gagamitin. Kung halos parehas lang naman yung kalidad niya. Kung mayroon mang hindi parehas ang kalidad mga gapang, so, konti lang siguro diferensya. So, pero para sa akin, yung aftermarket, maganda rin naman. Depende na lang siguro sa brand. Kaya ito, subukan na naman natin to, itong Dyno Pro na to na, So, tara, let's go. Kakapitan natin to. And then pag nakapit na natin itong mga gapang, update nyo na rin kayo sa performance kung makapit ba to o hindi. Siyempre sa unang kapit pa lang natin ito is makaramdam pa tayo ng medyo madulas. Kung talagang tuloy-tuloy yung dulas, so hindi talaga siya maganda. So kailangan natin magpalit, kasi maramdaman na natin yan as tayo yung driver o tayo yung rider sa ating alaga, kung kumakapit ba or hindi. So masubukan natin dun sa bumper to bumper na takbuhan pag bilang dikit.
Yun. Kaya, so tara, let's go. Tatanggalin natin ito mga kapang, and then linisan na rin natin. Yun ang tamang process ng ng palit ng brake pad para mas maganda rin yung response niya. Kasi pag nagpalit lang kayo mga kapang na hindi nyo ito lilinisan din, so useless. Baka itong piston madumi na rin itong nakalabas, kasi ibabalik natin yan pa loob eh. So bago natin yan ibabalik pa loob, lilinisan muna natin yan. So yan, kita nyo mga almost 1 inches mahigit yung labas na, no? So 1 inches siya. So tara, let's go, palitan na natin, baklasin na natin. So ito lang yung unang tanggalin natin mga kapang, yung pinaka pin nya. Yan. So gamit yung 8mm na kahit anong close range o socket range, kung anong meron kayo. So medyo matigas. So ayan, tanggal na. Next natin is itong mga to. Hindi totoo yan. Patin muna natin ng konti. Bola lang yan. So ayan mga kapang, yun, tanggal na. So kita nyo. So yun, ayan. So papel-papel na lang yung natira. Yan, di ba? So yun, yung isa ganon din. Yan, kita nyo. So talagang papel-papel na lang yung natira. So kailangan na talagang palitan. So ngayon, tanggalin din natin tong isang buong piston na to mga gapang, para malinis natin. So ayan guys, kumuha lang kayo ng tubig dyan guys, ilagay mo sa timba, then may sabon, may brush kayo para i-brush natin to. Yan, yan, i-brush natin tong napakadumi na sa loob nya. So di ba? O yan, ito yung sinasabi ko sa inyo mga gapang na madumi. Yan, ito yung i-brush nyo. So tara, gamit lang kayo ng brush at sabon. Ayun, ayan, basa natin yan. Andito yung ating sabon. Yan. So kita nyo ang dumi. Yan, so yan, pumuti na. So kabilang side naman tayo. So yan guys, may yung makalimutan itong mawala to yung parang stopper dito, kaya spring dito sa loob. Huwag yung kalimutan na mawala yan, kasi yan yung importante. So dahil naglinis na kayo guys, linisan nyo na lahat. So yes, ayan, linis. So kita nyo. So itong part na to mga kapang is lagyan nyo ito ng grasa, kasi ito yung naglalaro dito sa ano na to, sa pin na to. Pinapakita ko sa inyo dito. So dito yan, ito yung pumapasok dito. Yan, makikita nyo na yan.
So ito yung naglalaro pag umaapak tayo sa preno. So kailangan lagyan nyo ito ng grasa para mas malambot o madulas. Kahit konti lang, yan. Yan, okay na yan. So yun. Ayun mga kagapang, ganun lang kasimple. So ibalik na natin to doon sa mismong pinaglagyan niya. So yan guys, ito na yung ating ipapalit. So naikabit na natin, no? Yan. So ito na yung ating ikakabit ngayon. Dyno Pro. So sabi nila brick racing pad. Yan na, they will break daw. So yun mga kagapang, dito na part hinigpitan na natin yung pin lock nya para ayan, nailagay na natin yung brake pad. A few moments later. So at ayun na nga mga kagapang, naikabit na natin. Kitang-kita nyo naman, ano? Diba? Kulay dilaw. Dilaw na dilaw. Si Dyno Pro Devil Brake Pad. Yan. May kita nyo na yan. So yan na yung kinalabasan. So tingnan nyo. Kapal na kapal, diba? So ito yung ano nya. Brand nya. At ito naman yung pinalitan natin mga kagapang. Yung GPC. Yung ginamit natin. Sulit din to mga kagapang. Na napaka ano din, kapit din yung GPC brand na yan na brake pad pang Rider FI 150. Yan, tingnan nyo naman yung inabot. So hanggang kanipis-nipisan talaga na na-reach natin. So ibig sabihin, gamit na gamit talaga natin within 5 to 6 months. Yan, di ba? So yun mga kagapang, ano, hanggang yung video na to, video tutorial DIY pagpalit o paano tayo magpalit ng brake pad sa ating Rider FI 150 na si Alakdan. Yan, kung bago kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutan like and subscribe, Alakdan JTV. At ipaalam na rin guys yung ating Facebook page, same channel name mga kagapang, Alakdan JTV pa din. Ayan, so installation done sa ating ginawang project mga kagapang.